Hello everyone, it's me again, Bert Tam, DIY TV, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo mga ka-DIY. Sa araw na to, meron tayong gagawin dito sa Pajero natin ng 4x4 Matic GDM. Ayan. So, ang gagawin natin dito ay mag-radiator flashing po tayo kasi nakuha natin to as second hand. Hindi natin alam yung history kung coolant or distilled yung nilagay or mineral lang po. So, bago natin ito yung video, shoutout muna natin yung videographer natin. Siyempre, Analos Vlog, pag-subscribe sa YouTube channel at pag-follow yung Facebook page niya. So ayan, sa lahat mga naka-Pajero dyan, Gen 1, Gen 2, Gen 3. So, ang kulay po ng kulat, yan green. Pwede rin po ito sa Pajero, kulay green. Okay? So yan yung kalagay natin. Yung isa nandyan sa baba. Yan, 5 to 6 liters. Tapos ito yung gagamitin natin na radiator flasher. Pang-flashing. So, anti-rust formula, strong degreasing power, acid-free. Yan, 345 ml. Pwede rin pong 1 litro kung ano yung gusto niyo. Pero ito kasi, naano ko na rin na flashing ko na rin ng mineral. Pero mas maganda pag ito, chemical. So, nakalagay po yung instruction doon mga ka-DIY. Yan. Yan o. Turn off engine and allow it to cool down. Drain existing coolant. Add through, flush and it will water until full. Turn on engine and run 14 minutes. Drain radiator and flush with water. Yan. So, pag naiano mo to, i-drain mo to, tapos ipa-flush mo siya ng water. Radiator is now clean and nearby. So, ang gagawin ko muna, pwede namang i-ano to nung 14 minutes. Lagay mo to, i-add mo siya dyan sa radiator, tapos hayaan mo na nakaandar ng 10 minutes. Pero sa akin, ang gagawin ko, i-drive ko po ito ng mga ilang araw. Okay? Pwede namang isang araw, 2 araw, pero depende po sa inyo. Pwede rin pong 30 minutes na i-ano nyo, painitin nyo to, tapos i-flashing nyo. So yan, gagawin ko natin mga ka-DIY. Ihahalo ko muna to, tapos patatagbuhin ko lang ilang araw. Hindi naman masyadong mahaba, mga ano lang, 2 to 3 days. Hindi naman buong araw na nagdadrive, basta pag pupunta ka ng bayan, mga ganun, di ba? Maganda kasi ito na ipa-flashing mo yung radiator mo kasi ito papasok hanggang doon sa engine block. Na kung saan yung mga ano dyan, yung mga rust, tapos yung mga residue, tatanggalin niya. So, lalagay natin. Kulay green din po siya mga ka-DIY. Iubos na lang natin to. Tapos tuturuan din po namin kayo kung paano mag-flashing talaga. Kasi yung ibang flashing na ginagawa nila sa radiator lang po, doon sa may drain plug. Yung gagawin natin, pag flashing natin to, bubuksan natin to, tatanggalin natin to, tapos papasukan natin ng tubig dyan. Tapos dito sa yung lower radiator hose, bubuksan din natin yan, tatanggalin natin yan. Tapos dyan lalabas yung natitirang tubig or coolant dyan sa may engine block. Lalagyan natin doon para may push niya yung natitira dyan na tubig or coolant para may labas na doon. Magsisirculate yan. Yun yung gagawin natin. Kasi actually po mga ka-DIY, meron din pong drain plug ang lahat ng mga engine. Meron dyan sa engine block ng mga drain plug. Maliban sa drain plug ng radiator. So pag magpa-flashing ka lang po ng radiator, yung dumi na nandyan sa engine block, hindi rin po siya matatanggal. So yung tamang process ay mag-drain ka dito, i-drain mo to sa drain plug. Tapos ito, meron ding drain plug yan, kung saan yan mo rin i-drain yung laman yan. Or ito, bubuksan mo to, tapos bubuksan mo dyan, doon mo palalabasin. Lalabas na rin po yung mga ka-DIY. So, abangan nyo rin kung paano din po natin to i-bleed. Kasi hindi lang po porque nag-flashing kayo, okay na. Napaka-importante o napaka-delikado po kasi na magpa-flashing ka, dapat pinapalabas mo yung air package or yung air bubble sa loob ng makina kasi yun po yung magkukos ng overheating. Bakit? Palalabasin niya po yung mag-pressure po dyan, masisira yung heat gasket. Okay? So ganyan na po yun. Mga ka-DIY, papandarin natin. Ito, kulay green po sa Mitsubishi ang nilalagay, pero yung iba blue yata, pero ang alam kong nilalagay ko dito is kulay green kasi sa Toyota pink or red, sa Honda blue yata at saka Mitsubishi. Tapos sa Mitsubishi, green. Yung brand, any brand kando naman, kahit anong brand, basta yung specific ng repair manual mo, kung ano yung kulay na dapat mo ilagay sa sasakyan mo, yun dapat ang sundin mo. Kasi may kanya-kanyang formula po yan na ginawa yung car manufacturer kung anong kulay o formula para sa sasakyan nila, sa cooling system ng sasakyan. Okay? Tapos yung link pala kung saan ko nabiling store ito, lalagay ko na po sa description below, pati yung
radiator flusher natin. Ilalagay ko na rin po kung magkano yung presyo. Nandun na rin po. Nakalimutan ko na po kasi mga ka-DIY. So, ayan, ganyan mga ka-DIY, oh. Kalawang na siya, oh. Kulay kalawang na. Yan yung tatanggalin niya dyan sa loob ng engine block hanggang sa radiator. Tatanggalin niya yan kasi yan yung mga residue. Nagiging putik po kasi, oh. Yung dumi, oh. Nagiging putik po siya mga ka-DIY. So, hayaan muna natin ang ilang araw. Abangan nyo na lang sa susunod na video natin. Magpa-flushing tayo kung paano yung procedure tapos mag-grading tayo. So ayan mga ka-DIY, ito yung pagpapatuloy natin dito sa Pajero 4M40 natin na kung saan mag-radiator flushing po tayo. So ayan, ginamit na natin ito sa bayan. Ang gagawin natin na next step na i-drain na natin yung laman nito kasi nagamit na natin ito mga 2 days. Okay? Papatayin ko muna yung makina para lumamig. So, ito, yung procedure na nakalagay dito. Ayan, tapos ang step na ginagawa na natin ay pull down na lang ng makina. Pull down. So, kailangan natin palamigin yan bago natin i-flush yung radiator. Kasi yung radiator niya, may laman na yan ng ganito. Ito, nilagay na natin. Dalawa. Nilagay natin dito mga ka-DIY. Tapos, after natin mapalamig yan, nagawa na natin to. Tapos number 2, drain existing coolant and fill with ito radiator flush and fill with water. Nagawa na rin natin to, meron ng laman to ng ganito. Tapos ang pangatlo, pagka i-drain, cool down natin tapos i-drain natin, tapos mag-aantay tayo ng ano ulit, tapos i-fill up natin uli ng tubig para malinisan, walang matira na ganito yung chemical. Babalawan natin ng tubig ito mga ka-DIY. Mineral yung gamit natin. Tapos pag nabanawan natin ng mineral, dapat nakaandar yung makina syempre para i-ano naman na natin. Tapos saka na natin ilalagay ito. So watch and learn na lang mga ka-DIY. So yan, naka-ready na po para makita natin kung gaano karumi. Actually yung unang radiator flushing natin last year yata yan? 2 years na. 2 years ago. 2 years ago na po yun. So, natanggalan na rin natin to. Tingnan natin kung gaano pa karumi uli. Okay? So, nandito naman yung drain plug ng radiator. Tapos yung gagawin natin, pag na dito, tatanggalin natin to para ipasok natin yung hose dito ng tubig. Tapos tatanggalin din natin yung lower hose ng radiator. Diyan na ilalabas. Okay? So, palamigin muna natin mga ka-DIY. Yan, so i-drain na po natin mga ka-DIY para malagyan na po natin ng coolant. So dito, dito lang. Yan, malapit na mga ka-DIY. Busan natin. Ang gagawin natin dito para hindi kayo masyadong malakas yung pressure, huwag nyo muna tanggalin yung rod cap. Ganito na lang muna. Tapos pag mainit, mag-gloves po kayo. Ingat lang po kayo sa pagbubukas, mamaya mali yung pagbukas niyo, malustrid. Yun. Isa lang natin kasi para sa environment. Hindi pwedeng umano sa semento yan. Ganyan. Bubuksan natin para lumakas yung peso. Yun. Yan o. Yan mga ka-DIY, lumabas na. Wala namang masyadong putik mga ka-DIY. Pero at least nalinisan na rin natin. Pangalawang radiator flushing na po natin to eh. Buksan na po natin to. Let's go. Yan.
Marinate natin yung konti mga ka-DIY. Ingat lang kasi baka mag-crack. May gasket. Gasket maker po nilagay natin dyan, Vitagreen. Yun. Para mas makapit. Yun, mga putik-putik na. Yun, putik, diba? Yung sinasabi ko. Mas maganda talaga minsan, palitan mo na yung hose. Minsan, i-check mo yung hose mo pag matigas, tapos may parang crunchy, yung crispy na tunog. Yun, marami ng yun mga ka-DIY, ganyan, putik po yun na naging kalawang na. Kaya huwag kayong maglalagay ng tap water. Mga residue. Mga minerals po ito, mineral. Putik mga ka-DIY. Dami. And Iloko Kantila. Yan, lapit na. Makapit lang talaga yung gasket. Yun, Yan, dito natin palalabasin yung nasa block. Lalabas natin dyan. Okay, so check mo mamaya. So ito mga ka-DIY, itong ginagawa natin, dapat make sure na yung thermostat hindi nakalagay. Kasi yung thermostat, pag malamig ang makina, nakasarado pa yan. So hindi rin po lalabas yung tubig na nandyan sa block. So dapat pag gagawin nyo to, yung thermostat, wala. Pwede nyo namang baklasin yan para matanggal yung thermostat. Yan, sa gilid. Yan, tanggalin natin yung air cleaner para makatrabaho tayo na maayos mga ka-DIY. Tanggalin natin size 12. Dalawa. Isa. Yung babawal na tiknik para makapulsa. Gamitin natin ang tubo para mas maano yung niya. Lakas niya. Dahan-dahan lang. Yun. Ganun yung diskarte mga ka-DIY Huwag yung hindi masira yung ulo niya. Hindi mamumo. Lalo na, huwag kayong magtatanggal ng ganito pag masyadong mainit para hindi mo lustrid. Yun, maiksi lang to. Yun. Sige, init. Shoot mo. Thermostat. So ayan, dito na lang natin tatanggalin. Kasi yun dito, hindi natin maalis mga ka-DIY. So, mas mabilis. Pero make sure na pag ibalik nyo to, maigpit kasi tatagas yung tubig dito. Iiwas lang natin ito pag ganyan. Dahan-dahan lang para hindi maputo. Yun tanggalin lang natin to thermostat niya kasi babalik din natin mamaya. Yan yung pinagtanggal natin, diba, sa taas. Masikip kasi mga ka-DIY ito nyo naman. Yan, make sure na pag magbabalik kayo nitong thermostat, ito mismo yung sa bleeder nya, bleeder yan, dapat nasa taas po yan kasi ito yung labasan ng hangin. Okay, yung kalawang na rin so dapat ito nandyan sa taas kasi yung ibang sasakyan, hindi mo talaga mapagbabaligtad dyan. Kunwari, hindi mo alam na nasa taas to. Yung iba may guide dito sa housing. May guide siya. So, kahit mapagbaligtad mo, hindi siya papasok. Ito kasi walang guide. Kaya dapat ito matandaan mo na nasa taas. Okay?
Ayan, so balik natin. Walang thermostat to para mapaikot natin, para mapalabas natin yung tubig. Mga ka-DIY, natanggal na po natin yung thermostat. Yan yung ginawa natin, tinanggal muna natin para lumabas yung radiator flusher na nilagay natin dahil sa loob ng makina. Kasi dito lang yung na-drain natin eh. Kaya dapat ma-drain natin mismo. Malinisan natin. Dapat puting-puti na. Yung dami pa rin, oh. Dumi, no? Dumi sa block. Yan, siguro isprayan natin ng mga ilang minutes para mas mapalabas po natin yung nilagay po natin na chemical dito. Meron pa naman, oh, may yellowish pa. So ayan mga ka-DIY, kung mapapansin nyo, mas marumi yung tubig na nanggaling sa block, engine block, yun yung sa radiator, malinis. So malinis yung radiator niya kasi bagong overhaul din po ito mga ka-DIY. Yan na lang sa block, oh, marumi masyado. So puputiin natin yung dapat. Sige, sige. So ayan, kailangan na hindi na po siya ganyan na dilaw. Dapat puti na yung kulay tubig. Saka natin ilalagyan ng ganito. So, medyo matagal-tagal yan mga ka-DIY. Ang tawag sa iba nito, nagpapalabramon sila. Dialysis. Tinatanggal talaga yung dumi ng block. Para nandyan kasi yung mga residue, yung mga putik, yung mga sludge. Ganun. Yung kulan kasi pag hindi mo nagamit yung sasakyan mo ng mga isang buwan, nagiging putik yan. Kaya dapat pinapandar-andar yan para umikot siya para maging malabnaw. So, tambay muna at papagita natin mamaya ulit. So ngayon mga ka-DIY, papalitan na po natin, ibibigay ulit natin. Tatanggalin ko muna. So, pangalawa. Nilinaw na rin, ano? Yan. Dapat ganyan po mga ka-DIY. Dapat maging tubig na siya. So ayan, nalilinisan talaga yung nasa block kasi pressure washer po yan. O diba? Ano na, puti-puti na. Kayaan muna natin ang mga ganyan. Kaya ulit. So ayan mga ka-DIY, ginagawa natin, napasukan natin ng tubig dito, pressurized water, para yung tubig sa block, lalabas sa may baba, sa may hose, lower. So yan, oh, malinis na po mga ka-DIY. Puti na po. Ito yung hose. Yan. Lower radiator hose. So okay na po yan. Tanggal na po yung putik. Malinaw na po. Okay? So gagawin naman natin na next dito sa radiator. Palalabasin din natin yung mga natitirang chemicals pa ng radiator flush. So tanggalin natin. Pain ko na to. Yan, oh. Malakas po ito mga ka-DIY. Patay mo muna. Kita mo. So dyan sa radiator naman tayo. Pakita mo sa may drain plug ng radiator. Marumi. Marumi? Marumi ba? Tubig na yan, no? Marumi na malabas o puti na rin? May medyo brown. Every 2 years or 1 year, maganda to gawin nyo para mas malinis yung radiator ninyo, tapos yung engine block ninyo para hindi siya mag-produce ng putik, sludge, corrosion. Yan, para ingatan nyo yung makina ninyo kasi napakamahal magpaayos sa makina. At radiator, mga ito, radiator nasa 8,000 to 15,000 pagka aluminum. Tapos, ang next na gagawin natin, ilalagay na natin to. Yan, pero ilagay muna natin yung thermostat. Ibalik natin yung mga hose. Yan, tambay muna. Ayun. Pagkita natin, ayan, malinaw na yung tubig. Medyo brown lang yung kulay kasi ito. May kalawang kasi itong badya. Malinaw yung mga kadero. Wala na rin mga buhangin tsaka yung mga residue. Baklasin muna natin ulit mga kadero, yung mga tornilyo.
para may ibalik natin yung thermostat. Matrabaho po talaga to, pero ano naman, sulit naman kasi ilang taon na naman bago natin gawin to, yung pa-flashing ng radiator at saka yung engine block, para mas malinis, wala kang kakaba-kaba, hindi ka nakakaba-kaba sa biyahe na ma-overheat ka kasi magbabarado yung mga fins nitong radiator at yung sa block mo. Okay? Bye. So ayan, nilinisan na natin itong mga ka-DIY, tapos lalagyan na rin natin yung panibagong Vita Gray gasket maker. So ayan mga ka-DIY, sa procedure naman ito, lalagyan na natin ito ng Vita Gray gasket maker, tapos lalagyan na rin natin ito yung hose. Yan. Yun o. Tapos sa kabila naman dyan, sa may ano ng thermostat, lalagyan na rin po natin yan. Yan o. Manipis lang naman yan para hindi magbara. Yan. Tapos pag okay na, patuyuin natin ng konti, tapos lalagay natin yung thermostat para iwas leak. Okay? Yan, kasama natin si Anos Vlog. Anos Vlog. Yun. Ano yan? Kita na natin. So yan, next na kakabit natin itong thermostat. Yan. So original pa rin ito mga ka-DIY, hindi pa tayo nagpapalit. Nasa 75. Na 65 ba nakalagay? 765. Na 76.5 degrees Celsius. So yan. Yan yung brand niya. Okay? So wag niyong kalimutan din ito na huwag niyong kakalimutan na itong bleeder niya o yung jiggle bulb na tinatawag. Jiggle bulb po ito mga ka-DIY. Sa mga hindi nakakalam, jiggle bulb na kung saan dito po lumalabas yung hangin. Na kung saan pag magbi-bleed ka, lalabas yung hangin dyan para hindi matatrap yung mga air pockets at yung mga air bubbles na kung saan yun po ang magkukos ng overheating pag maraming hangin dyan sa loob na natrap na hindi nakalabas. So yan, dito po nakapwestong pa ganyan. Ito nasa taas yung jiggle bulb. Okay, so yan, lalagay na po natin. Medyo mahirap-hirap po ito. Yung pwesto, baka mali. Yan, dapat nasa taas po yan. Ito yung jiggle bulb. So ganyan po ang itsura niya. Yan, sa taas. Okay, so yan, pag nakalapat na, saka na natin to ilalagay. Yun, tapos yung tournicles. May clean sa taas, tapos yung sa baba mahaba talaga to. Hand-take nyo muna para lumapat, para hindi kayo malustridan ng tornilyo. Okay, balik na natin, dahan-dahan lang para hindi po siya mag-crack. Yan, dapat hindi lumalaban para hindi malustrid. Pukuli kayo mamaya. So ayan mga ka-DIY, hihigpitan na po natin ang tools. Yung tamang higpit lang para magtapat po siya, balansi po yung higpit para walang tagas. Yan, hihigpitan yan mamaya ulit. Ayan. Yun o. Okay. Yan. Yun. Yan. Itong paghigpit para hindi na tayo mahirapan sa baba. I-sure natin na mahigpit talaga para walang tagas. Itong takip ng drain plug. Tsaka make sure din po mga ka-DIY, pagka nag-leak dito, palitan nyo na to. Itong o-ring, may nabibili naman ganyan sa Shopee or Lazada or sa... Dalhin nyo na yung sample nito, dalhin nyo na to, tapos para may sukat nila. Dapat medyo mataba para yan yung magtatakip sa tubig. Tara. Yan. Paharap sa kaliwa dito. Make sure na nakatapat to. Kasi mamaya mali yung pinag-ano ninyo, malulustrid. Kahit hand-tight lang po ito mga ka-DIY. Yun, okay na po yan. Tapos
Mga hose dito. Itong baba, ito kung makikita nyo to. Ang laman po niyan ay ETF kasi automatic po ito. Automatic transmission fluid po laman niyan, pinapalamig po mismo ng radiator. Itong hose na to. So pag magbababa kayo ng oil pan, magpa-flushing kayo ng transmission fluid, tanggalin nyo tong hose dito para matanggal din tong mga lumang ETF dito mga ka-DIY. So okay na. Kaya mga ka-DIY, sa process naman na to, ang step na gagawin natin ay lalagyan natin to ng coolant, pero magagamit tayo ng funnel, coolant funnel, na kung saan ito yung magsiserve para ma-bleed natin yung hangin na nandyan kasi nag-flashing po tayo ng tubig ng radiator at ng block natin. So maraming air packets niyan. So yan ang box natin mga ka-DIY. Ito talaga ang tamang tools na kung saan para mag-fill ka ng radiator mo. So ito 15 pieces po yan, napakalaki yan. So yan, sa Lazada po yan mga ka-DIY. Pwede sa DIY kasi ito po yung dito natin ilalagay yung coolant para saan lalabas yung air packets. Okay, so hahanapan natin to ng ka-size. Okay, so yan yung masikip kasi lalak natin ganyan. Okay, ngayon hahanapan naman natin to ng ka-size. So yan, may instruction manual din po ito. Yan o. Cooling system funnel. For bleeder po ito mga ka-DIY. So yan po yung brand niya. America po yan. Nasa 1.5 po ito. Mas maganda, mas mahal para mas... Yan. Australia po pala. Made in Australia po ito mga ka-DIY. Ito. Lagay natin. Tapos ganyan. Para hindi matatapon yung cola. Tapos ito lagay natin. Tapos yan, pag ano na yan mga ka-DIY, sakto natin. Yan, pag humigpit na yan, saka natin ito ilalagay. Yan, para makapag-bleed na tayo. Tapos ito lalagyan natin ng kulat mamaya. Okay? Para bumaba dyan. So ganyan yan. Yung process na to, magbe-bleed na tayo ng coolant system natin. Ito sa radiator. Tapan na rin natin yung makina. So yan mga ka-DIY, actually nalagyan na rin po natin to ng coolant na nauna kanina. Hindi na namin na ipakita sa inyo. Ito na lang yung last na ilalagay natin kasi kulang pa. So ito na yung way ng kung paano mag air bleed dito sa ano natin. Radiator ng Pajero po imported. So tandali natin. So yan mga ka-DIY, wag nyo pong papaandarin yung makina ninyo after nyo nag-radiator flush kasi wala hong tubig yan or coolant. Make sure na bago nyo paandarin, meron na pong laman yung makina ng coolant or distilled water. Yan, lalagyan na po natin. Ito yung gamit natin ng brand. Any brand, pwede naman. Mitsubishi, green yung kulay ng kulan. Sa Toyota, pink or red. Ganyan. Pantagtag na lang kasi ito eh. Para yung mga na-trap na bubbles, lalabas dyan mga ka-DIY. Okay? Pisilin natin yung mga hose. Yan. Yan o, kita nyo yung mga hangin. Yan yung mga air packet. Dapat makalabas po yan mga ka-DIY. Air packet po yan. Hindi pwedeng nasa loob po yan ng makina. Magkukos po kayo ng overheat. Yung mga gasket ninyo, magkatagas. Kasi i-pressure niya. Okay? Tapos yan, habang binibreak natin yung radiator ng Pajero po report natin, i-check mo yung mga, check natin yung mga hose kung may tagas pati doon sa drain plug. Check mo
So yan mga ka-DIY, sa may part ng thermostat housing, wala hong tagas. Yan, tuyong-tuyo, kita nyo naman. Tapos dyan sa may hose, sa lower radiator hose, wala naman tagas. Sa taas, check mo. Tapos sa drain plug. So, all good. Ayan, all goods naman, wala namang tagas. Pero mamaya, aantayin natin yan para ito, safety pin niya yan. So yan mga ka-DIY, yan yung bubbles, oh. Yan yung air pocket yan sa loob. Kailangan mapalabas natin yan. Yan, iikot pa yan, iikot pa. Yung mainit doon, ilalabas niya dito, lalagay niya sa radiator. Yung malamig na tubig yan, papasok na sa block. So ganyan yan, puntayin muna natin. So yung bubbles mga ka-DIY, yan ang ibig ko sabihin na dapat matanggal yan sa loob. Yan, oh. Marami pa. Yan, oh, ang dami, air pocket. Hangin po yan, grabe. Napakadami pa po. Yan, oh. Lalagyan pa natin. So yan mga ka-DIY, nasa 30 minutes na po na nakandar yung makina natin. So check natin yung bubbles. Pakita mo. Pakita mo. Yan, pakita mo. Walang cut yan, oh. So, wala nang bubbles, diba? So dapat ganyan. Wala nang air pocket. Kahit na pisil-pisilin natin, kunti-kunti, wala na, diba? Yung bula-bula, yung parang sabon, wala na. So, ganyan dapat yan. So, ayan, may tira pa po mga ka-DIY. Lalagyan na lang natin dito sa may, reserve po niya. Ayan, so, ganyan po dapat ka-stable to. Hindi masyadong magalaw. Kasi pag magalaw, yung makina mo, masyadong mabibrate. So, ayan, pag ganyan, okay na po yun mga ka-DIY. Ganyan po talaga yung kailangan natin paapawin kasi pag hanggang dito lang po yung tubig, hindi po natin mapapalabas yung air pockets o yung mga bubbles, dapat aapaw po talaga yan. Tapos ito, ibubuhos na po natin talaga ito mga ka-DIY. So palamigin muna natin kasi masyado pang mainit. So ganun lang po yung proseso. Sundan nyo lang po kung paano mag-flashing ng radiator hanggang sa engine block. Tapos dapat pag nagpa-flashing kayo hanggang sa engine block, tanggalin nyo yung thermostat. Dito nyo ilagay yung tubig para lumabas doon sa lower radiator hose. Ingat lang po kayo sa pag-DIY dahil dalawa lang po ang meaning ng DIY dito sa HPT, do it yourself at destroy it yourself. So yung mga ka-DIY, natutunan nyo rin po kung paano mag-bleed. Hindi po yung pag nag-flashing kayo ng radiator, maglalagay po kayo ng coolant, tatakpan nyo agad ng radiator cap, mali po yun. May cause po na sasabog po yung makina ninyo. Ibig ko sabihin yung magpe-pressurize po doon sa mga heat gasket. So magpo-cause po siya ng overheat kasi maghahanap po ng lalabasan yung air pockets, yung natrap na mga hangin doon sa loob ng makina. Maghahanap po yan ng lalabasan niya either dito, dyan, or doon sa mga heat gasket. So dito mo rin malalaman mga ka-DIY kung may singaw na yung heat gasket ng makina mo. So sabi nila pag maraming bubbles ay singaw na yung heat gasket mo, may putok na, kailangan ng palitan ng heat gasket. Hindi po, kailangan nyo lang pong palabasin yung mga air pockets na natrap doon sa loob ng makina. So ganito po yung proper procedure. So dalawang bagay po yung natutunan nyo dito, kung paano mag-flashing ng radiator hanggang engine block at kung paano mag-bleed ng cooling system. Okay?
dito sa radiator 4M40 natin. Yung link mga kadeway kung saan po natin ito nabili, na-store sa Lazada, pati itong pang-flashing natin, ilagay ko na lang po sa description below. Pati yung link nito kung saan po natin nabili, ilagay ko na rin po sa description below. So siguro all in all, lahat ng mga nagastos natin, mga almost 10 liters na coolant, right, tapos itong chemical ng radiator plus na dalawa, tapos itong panel, mga 2 plus, almost 3,000 po lahat ito mga ka-DIY. Okay? So, ganun po talaga, magastos, pero ano po yan, sulit po yan kasi 2 to 3 years na naman po bago kayo mag-flashing. Tapos, na-save nyo pa yung heat gasket nyo kasi proper po yung paglagay po natin ng coolant kasi nag-bleeding po tayo ng hangin. Okay? So, ayan, dito sa Spiti, natuto ka na, nakatipid ka pa dyan sa Spiti, sharing is caring. So, ayan, maraming salamat at shoutout sa lahat mga nakapajero dyan. So, ayan, abangan nyo rin kung paano din po yung pag-ano natin doon sa kotse natin kasi may proper procedure din po doon mga ka-DIY, iba din po yun. Ayan, maraming salamat. Tugatol Pinaglory, Bertam. Signing off.